Ngayong umagang ito, kailangan na kailangan natin ng Panginoon. Uunahin ko na po, hindi po napapagod ang Diyos na tinggin ang ating mga panalangin at hindi napapagod ang Diyos na gumawa ng kabanga-manga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa morning devotion. Something good is going to happen. Tara na po sa umagang ito. Ang purpose ng discipleship ay para turuan ng kaluluwa na maglingkod sa Diyos. Beware of Satan's temptation to avoid Satan's deception. Para po matupad ang ano natin is paligiran mo yung buhay mo ng mga tamang tao. Merong love, dedication dun sa gagawin mo. So yun yung the second mile, yung devotion. He cares for us. Amen. And He is the God of omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sa yaman at ganda ng future ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng anumang negative na meron ang isang tao. Ang faith natin ay nakabase doon sa mabuting balita na nagdudulot ng ating kaligtasan. At ang mabuting balitang yan, yun yung mabuting ginawa ni Kristo sa panahon ng habag, kaya merong kaligtasan, hindi sa pamagitan ng yung mabuting gawa. Magandang umaga po mga kapatid. Nawa po, bigyan po ako ng guidance ng ating Panginoon. At pasensya na po kung magkakaroon po ako ng memory relapse. No? Kung ano po yung knowledge na meron po ako, ito po ay God's grace lamang po. Wala na po akong talino. Ito lamang po ay wisdom na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Amen. Basahin po natin ang Romans chapter 12 verse 12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So sa Tagalog, ay ito po, naka-post na po pala sa screen. At least nababasa Ulitin po. ko lang po. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Romans 12:12. NIV. Okay po, joyful in hope. Opo. Hindi lamang po laging masaya ang buhay, no? Ikwento ko lamang po yung testimony ko po, no? Noong 2018, I got stroke, no? Due to profuse bleeding. So, yung pagdudugo ko po, sobra-sobra, parang ako yung inaagasan ng dugo, no? So, for 5 years, I was advised by my OB na patanggal ko na daw lahat ng organs, reproductive organs. Pero takot po ako magpatanggal. Sabi ko, naku, Doc, ayoko magpatanggal kasi baka mamaya manghina ako. To the extent na ang ginagawa ko lamang po is every year, for 5 years, nagpapa-blood transfusion po ako. Kasi after ko siguro in a year, twice. So, dahil sa takot ko pong magpa-opera. And then, bigla na lamang pong, hindi po ako makalakad. And then totally, na-blanco po ako. Wala po akong maalala. So, dinala po ako sa hospital and then, tinatanong po ako ng doktor kung saan daw ako nakatira. Totally, from that extent, hindi ko po maalala. So, hindi po ako pinauwi sa hospital. I was admitted for more than a month, no? So, totally, hindi pa ako makagamit ng cellphone kasi nalimutan ko rin po paggamit ng cellphone, so Facebook. So, totally talagang... Parang blackout talaga kayo. Mental block po ako. So, and then, so for a year, hindi po ako pwedeng bigyan ng blood thinner. So, yung pong sa kalaman po ng mga stroke, no, na kagaya ko, no, kagaya ni Sisnet. Oo nga pala, nakikisama ka lang pala sa amin, no? Kasama ni Ate Josie Joy, si Brother Andrick, at sa mga iba pa pong stroke, no? Sa awa at habag talaga ng Diyos. Yes. Okay, so, ang nangyari po sa akin, kailangan ko pong, kasi pag iinom ako ng blood thinner, like, ano ba mga blood thinner? Clopidogrel, Clopidogrel. aspirin, ayan Aspirin. po.
So, lalo po akong duduguin. So, hindi po ako pwede nun. So, ang sinabi na po na talaga ng doktor, na kailangan ko na daw talaga magpa-opera. So, nagpa-opera po ako. Though natatakot po ako magpa-opera, no? Pero sa habag po ng Diyos, kasi I was baptized February 11, 2019. So, nung March 2019, a few days after pong mabaptize ako, sabi ko, pwede na siguro ako magpa-opera kasi may shield na ako at hindi na ako natatakot. And then, nagpa-opera po ako. So, wherein 4 organs were removed. Yung aking uterus, cervix, fallopian tube. So, yung pong kinakatakutan ko, nawala. Dahil kumapit lamang po ako sa Diyos. Yun lamang po ang aking naging sandigan, no, sa mga trials ko, no. So yung affliction no. So ibig sabihin po hindi lahat po ng trials ay kailangan mong mapagtagumpayan. Hindi ko po ito napagtagumpayan dahil sa sariling gawa ko po. Ito po ay God's grace lamang po na ibinigay sa atin, ng bawat isa sa atin po. Pag kumakapit po tayo sa Diyos, wala pong imposible. And then, since ganun po ang nangyari, isa na naman pagsubok, no? Kasi lagi na lang po ako na hospital. Sabi po ng company namin na tanggalin na ako sa trabaho. So I was retired. Ni-retired po ako ng company. Pero in God's grace na naman po, kasi siguro alam niya po na I'm a single mom and yung anak ko po ay nag-aaral pa at that time. At wala pong ibang aasahan kundi ako lamang. And basically, hindi po ako lamang. Mali po ang term na ginamit ko. Because of God's grace, no? Yes. I was, pinabalik po ako ng company as a consultant, no? So, and then nagpapasalamat po talaga ako sa God's grace na ibinigay po sa akin. So, nakabalik po ako sa trabaho uli because of God's grace. So, ngayon po, I'm working as a freelancer lamang po as an HR consultant. So, napakabuti po ng ating Panginoong Jesus. Alam mo, ang maganda doon, na-realize natin na talagang without God, we are nothing. Yes. Kasi mahirap ang realization na gano'n, na meron kang trabaho, pera, tapos parang akala mo kaya mo na. Pero dadating yung point na hindi ko pala kaya. Wala pala akong alam. Buti na lang nandyan ng Diyos. Amen. Ang question natin, para nakalimutan, anong question natin today? Okay. Ang tanong ko po sa mga nanonood ngayon is, ano pong pagkakataon sa buhay nyo na kayo po ay para bang sinabi nyo na naghihirap na kayo? Yung bang para bang, nagka-memory relapse na naman ako, sumuko kayo. Kumbaga, the end of the rope ka na. Yes. Dumating ako sa point na gano'n eh. Pero talagang sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Kailangan po ang aking sandigan, kailangan po ang aking inaasahan. And then, by God's grace, nabigyan po ako ng pagkakataon na makabalik po. At narito po ako sa inyong harapan Praise na God. nagsasabi po na talagang with God, nothing is impossible. So, kailangan po lamang nating kumapit sa Kanya. We have to Amen. cling on to God. So, ang question na uulitin natin, dumating na ba kayo sa point na parang end of the road na? Sumuko Kumbaga, na. Oo, Sumuko sumuko na. na. Ayoko na. Maraming pagkakataon na Yes. gano'n. Lalo na kay Ate Cyril, kasi maraming factors, maraming organs na siya talaga na natanggal. Internal organs. Oo. Ano yung mga nawala na sa inyo? Ovary, fallopian tube, cervix,
uterus. And then aside from that po, I undergone 7 operations. Parang Simula, ano na, simula pa parang nung- bopis na. Oo nga eh. Papunta na Oo doon. nga eh, sabi ko, Diyos ko, Lord kako, Still, you are alive. Yes, opo. Praise God. Yan ang kabutihan ng Ang Diyos. kabutihan nga po talaga ng Diyos sa akin ay Yun talagang yun ang nag-uumapaw. tanong, yun ang Opo. tanong ni Ate Cyril. Dumating na ba sa buhay ninyo yung naramdaman yung end of the road na ba ng buhay natin? Kasi sa totoo lang naman, ang stroke survivors kasi yung mula doon sa kaya mong gawin ang lahat ng bagay dahil normal yung pangangatawan mo, dumating bigla yung hindi mo inaasahan, dumating yung unexpected, tapos ito ang nangyari. Parang pakiramdam mo, ito na ba ang katapusan ng mundo sa buhay natin? So, ang magandang tanong nga, kasi minsan may mga taong normal pa ang buhay, normal pa ang pangangatawan, nakakakilos pang normal, pero parang hopeless na sila. Sa part Pastor. po ninyo, paano ninyong sasabihin na hindi pa yon ang katapusan ng mundo natin? Ayan. Nag-send po ng Ayan, stars, thank you, Kuya. Kuya Arsenio. Sa Ang 50 Praise pinaka-gwapong God. Kuya Arsenio, thank you po sa 50 stars. Hindi matatawag na Baguio City pag wala si Kuya Oo. Arsenio dyan. Sabi ni Ate Emily Edem Yubal, wow, nandyan palang pinakamagandang babae sa Palawan. Thank you Sister po. Net Versosa. Amen. Thank you po. Puri ng Panginoon sa buhay ninyo, ano? Yes Kasi, po. set aside natin yung naganap sa inyo na stroke. Set aside natin yan. Pero ilan ang operation ninyo? Nasaan yung katawan? 7 po. Simula nung nagkaanak ako, 4 months pregnant ako. So natakot ako noon. Sabi ng doktor, kasi Kasi nagkaroon yun, ako yun ng ang pinakabawal. nagkaroon ako ng cyst. Kaya lang, tatanggalin lang daw yung cyst. Kaya lang, ang sabi po nung OB, ay pumutok na yung cyst. Kailangan nang tanggalin yung left mo na cyst. So, yun po yung first operation ko. Sa mga nag-aalmusal po, praise God. Sorry Mamaya po. po. Kasi ang ulam namin, Bopis. Ayan. Glory to God. Suportado ka ni Marley Rose. At Amen. ni Ate Mitch. Yeah, ang blooming po ni Ate Cyril, parang walang operation na naganap. Grabe. Sabi ni Mitch Hernaez, nasa China yan. Bibigay lahat sa atin. Bibigay lakas sa atin ng mga strong survivors. Love ko ang mga iyan. Amen. Yes, Thank you, amen Ate po. Mitch. Kasi Ate Cyril, yung nga lang na misan, ayan, naiyak na Ate Net. Si Mitch pinapaiyak si Ate Net Ayan. Kasi yun lamang po na isang, sa mga babae, yung cesarean. Kapag isang cesarean lang, kasi tanda ko sila Grace, sila Beth, sila Ami, isang cesarean pa lang, pero minsan, nagiging makakalimutin Diba? Yung sa dami ng anesthesiang isinaksak. Imagine, puri ng Diyos, 7 times na nagkaroon kayo ng operation. Set aside ko yung stroke, na sakit. Hallelujah, pero may trabaho ka pa rin. Opo, talagang napakabait po ng Amen. God's grace talaga. Tsaka wala siyang paralysis. Praise God. Siguro kasi sabi niya, Physically. wala ka ng asawa tapos bibigyan pa kita ng paralysis. Parang ganon. Paano ka bang makakapag-work? Galing talaga ng Ganon. Diyos, So talaga pong God is in Amazing talaga. control. Kaya ang mensaheng ito ngayong umaga, trabaho pa lang ang natatanggal sa iyo. Wala pang laman loob na natatanggal. Yes. Hallelujah. Ito si Ate Cyril, ang dami ng laman loob na tinanggal. Tinanggal na sa trabaho nung una. Tinanggalan ng mga laman loob, ibinalik sa trabaho. Praise Kaya God. sino ka para panghinaan, Amen. panglupaypayan ng buhay. Saka Ate Net, Sister Sai, pagmasdan po ninyo, ang totoo lamang po yung company, inipunan Diyos yun Kasi sumugal po sa inyo yun Yes. Di ba kasi yung nga lang minsan na sabihin normal ang mentalidad. Pero minsan absent-minded pa no? How much more sa part po ninyo, HR pa kayo. Yes. Purihin ng yes Diyos. Si Ate Cyril pa lang yan. Hindi pa nagpapatotoo itong taga-Palawan na ito. Amen. Na kung gusto Praise nyo, ako God. ang magsasabi para sa kanya. Kung sino si Net Versosa nung hindi pa siya na-stroke. Hindi, Pastor. Mamaya yan si Ate Net. Sige. Kumbaga, ngayon ko lang nalaman na 7 times na naoperahan, natanggalan ng mga internal Kaya organs. ang tanong ni Pastor Arnel,
meron ka pa bang laman? Meron pa po. Yung nasa puso po. Si Lord ng laman. Lord na lang po ang Praise nasa God. puso How ko. about yung inyo pong emotion? Naapektuhan ba? Actually, lagi pong sinasabi, si Pastor Arnel ang nakapansin, si Ate Sai, emotionless. Totoo po. Kumbaga parang wala kayong emosyon? Napapansin po nila na hindi ako umiiyak. Pero minsan naman po umiiyak ako. Pero mahirap po. Tapos pag hindi daw ako masyadong tumatawa, so yung ganon, nagsasayahan na sila. Ngiti-ngiti lang ako, parang ganon. Siguro yun yung but God's still good, no? Amen. Amen po. All the time. And na-discern ko rin po na kayo parang bright, intelligent woman. Hindi naman po. Talagang lamang po. Lahat po God's grace. Amen. Praise Opo. God. Tapos may isang anak kayo. Isa lang ang anak. Isa lamang po yung anak ko. Ano ang educational attainment na niya ngayon? Kagagraduate niya lamang po noong October 29 last year. This year po. Opo. Okay. Tapos po ngayon, kung napapansin nyo, bakit HR pala siya tapos malilimutin? Opo, HR po ako, malilimutin ako, but more in writing po. Buti meron pong ganon. So, Praise God. kasi God's po, favor, yes, opo, God's favor, no? So, more of employee relations po. Ang ginagawa ko, drafting manuals, tapos making disciplinary action sa mga employee. So, puro po memo, no? Sinusulat ko po. Kasi minsan, I don't know kung na mga stroke, siguro napapansin nyo yan. Yung iniisip nyo, hindi nyo maisabi, pero nasusulat nyo. Though, literal po. May tanong ako dyan, may Yes. tanong ako. Di ba sabi nyo, pag kayo ay, anong tawag doon, yung disciplinary action, syempre yung isang, staff na disciplinary action, minsan magagalit sa inyo yun. Dumarating po ang panahon na talagang naapektuhan po ako, kinukwento ko yan sa prayer time. So lagi po akong humihingi ng wisdom sa prayer, sa grupo namin, sa Strong Survivor Ministry. Nabigyan ako ng wisdom. Naapektuhan po ako kasi every time na may i-terminate ako, talagang nagpa-panic attack po ako. Sabi ko, ang tagal ko ng HR. This is my life, kumbaga, for 25 years. So, since 1990, magkakaalaman na ng edad. But anyway, I'm grateful to be, na magpi-56 na po ako sa January 9, no? So, Happy Napaka-smart po birthday! ninyo. Happy Opo. birthday po. January Yes. 9, anniversary Opo. namin ni Pastor yon. So, Ako ang tingin Happy ko, anniversary! syempre, nagdi-disciplinary action, di ba? Syempre, nagagalit minsan yung mga staff, yung mga kamanggagawa po ninyo doon sa company. Siguro, ang ginagawa nyo rin para makasagot, isusulat nyo rin kasi lagi kang late. Ganoon, sumusulat ka din? yes po. Oo. Yun ang ginagawa ko In talaga. return sa kanila. Yes. And then, ako din po ang nagko-coaching and counseling Uy, sa kanila. galing naman, purihin ng Diyos. So, lagi pong sinasabi na huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi kung nagsarang isang pinto, may magbubukas. Uy, God has a purihin better... ng Lagi Diyos. ko pong sinasabi Hallelujah. sa'yo na huwag kang mag-worry. No? God has a better plan for you. Aha. Naintindihan ko na ikaw ay matatanggal at hindi yon katanggap-tanggap at hindi yon magiging katapusan ng buhay mo. Maghintay ka kasi may plano ang Diyos sa'yo. Lagi ko pong ine-emphasize Praise yon, God. no? Para po sila ay hindi pang hinaan ng loob. Buti po by God's grace, nabibigyan po ako ng wisdom na gano'n na pangaralan ko po. Samantalang ako po, ina-admit po na meron po akong anxiety and panic attack. Every time na talagang ako ay magdidisiplina, lalo na pag termination, yun ang ayoko po. Kaya lang talagang kailangan kong harapin kasi nagkamali po sila eh. Less emotion kayo, di ba? Opo. Kahapon, si Ate Net, di ba yung nakahiga, nahulog? Opo. Nahulog, tama po ba? Nung nakita mo si Ate Net na nahulog, Nagpanic po ako. Tapos, less emotion? hinawakan ko lang po siya, pero wala po akong emotion. Makikita lang po kasi kinabahan ako sa kanya. Sabi ko,
Tinawag niya si ano, Si Ate Ate Joy. si Joy. Opo. Ate Joy, si Joy strong. Eh, no? Oo. Sa kabuo loob eh. Sabi natin, Opo. Diyos si Joy, humawak ka sa akin. Ayan. Kaya naman madaldal po yan eh. Ang madaldal. Oo. Oo, so sabi, kasi naman engot-engot ka, mahulog ka. Paro na tayo lahat dito. Isa lang tayo dito. Pero alam nyo, kasama nyo ang Diyos eh. Alam nyo, kagabi, pinagpipray ko po kayo. Every time. Pinagpipray ko kayo kasi lalo ikaw, Ate Net, mas pinakagamay siya ni Grace. Eh wala si Grace kasi may pasyente din yung kanyang asawa. Pinagpipray ko sila. Kagabi sa totoo lang. Kasi alam ko napakabigat ng yung ganito. Na sabihin, nandiyan si Kuya Tsaka Mau. alam niyo po, yung asawa ko tsaka anak ko, pag wala si Grace, hindi ako papupuntahin dito. Pero Praise sinabi ko na kasama ko ang Diyos. Amen. Ang daming anghel na nandun. Kaya, Nasalo kayo ng anghel, kaya lang sa bigat nyo, 4 po yung sumalo, tumama pa rin kayo sa simento. kaya never doubt God. Praise God. Amen tayo Katulad dyan. ng topic natin na, Amen. di ba pag may, halimbawa ako recently, may tooth surgery ako, akala ko talaga end of the world na kasi malapit sa mukha, malapit sa utak. Mhm. So, sabi ko, Lord, paano ba to? Tapos tumawag yung mama ko, sinabi niya sa akin, nagpapray ako kay Pastor, di ba, no? Tumawag yung mama ko sa akin, sabi niya, huwag kang mag-alala. Kasi nagbibili na ako, ma, hindi ako pwedeng i-cremate, ganito gagawin, itong gagawin ko, huwag niyo pong ipipilit na i-cremate ako kasi bawal po sa amin. Tapos sabi ko, bakit ka ba nagbibilin? Net, huwag kang mag-alala. Yung dentist na maghahawak sa'yo, Diyos yun. At yung kamay niya ang gagamitin ng Diyos. Nagpa-pray over kayo kay Pastor. Oo. Opo. Tapos sabi niya, lahat ng instrument niya, pagpe-pray ng Diyos. Kaya talagang lahat kami dumadating sa point na parang ayoko na or kasi masakit everyday, di ba? Sa katawan. Pero pag may Diyos, kaya kami nandito, kahit na traffic sa Katmon, talagang iba. Pag nandito, Na-announce pa, no? Traffic talaga sa Katmon. sorry. Pero kahapon po hindi. Tapos po, pag nandito ka, iba yung feeling. Na talagang feel mo na naka-embrace sa'yo yung Diyos. Praise God. Sa mga ay parang pangit ang banding natin, umiiyak tayo. Tapos, pagkalabas mo, parang ang gaan-gaan ng feeling. Amen. Na hindi mo ma-explain na kahit saan ka pumunta na hotel, resort, talagang napakabuti ng Diyos. At we are blessed dahil may stroke kami. Amen. Kasi without this, wala kami ngayon. Kaya nga si Mau Sasaki nagpa-member po sa inyo, no? Hindi ko alam kung pwede. Sabi ni Sister Daisy Mian, grabe. Praise God sa buhay niyo po. Thank you very much kay Sister Marivic Bernardo Manalastas. God is good all the time. Kilala niyo po? Praise God. Thank you very much. Paki-like po yung ating page. May sinasabi si Pastor Arnel de la Cruz. Pastor Arnel, parang ang problema na lang ang susuko sa mga strong survivor. Halos dinaanan nilang ng lahat masasabing mabibigat na pagsubok and yet kakikitaan ng sigla at pag-asa sa buhay. Stroke ka na nga, malungkot ka pa, talo naman. Nagsend po ng star si Sister Jing Pile. PLGN, Thank you Saka po. ang God bless isang- po. 10 stars. Ayan, kay Kuya Mau Sasaki. Sabi niya, wag na daw basahin, sabi natin, at sobrang nakakabilib yung katatagan nila. Nasa kabila ng lahat na nangyari sa buhay ng ating mga strong survivor, ay hindi sila nawala ng pag-asa, tama. At si Lord na naging sandigan nila. Kaya, Mau, mahiya ka sa mga strong survivor. Bawal maging tamad sa lahat ng gawain para kay Lord. Ang totoo, Pastor, yung buhay po ninyo, di ba kasama kayo ni Kuya Mau ngayon, kasama nyo po. Akala nyo lang po siya ganyan, pabiro-biro, pero nagkukwenta na po iyan ng kabutihan ng Diyos, kinukwenta niya rin yung buhay niya. Kaya sabi niya,
Sila nga, ang sisipag nila. Kaya, Mau, huwag kang tatamad-tamad. Yan. At si Ate Emerald, brilliant. Marami na po ang pinaka-latest pandemic po. Pero pangit man tingnan yung parang laging nalalagay sa bingit ng kamatayan. Pero naranasan ko po ang yaman. Parang Ang mayaman at masaganang habag Masaganang. at biyaya ng Lord. Ayan, Jessica, minsan ka nag-comment, pinaiyak mo pa. nakakaya si Ate Jessica. Sabi mo Jessica, I love you. Ayan, andyan ang ating Doña Sherlita Hagaman. Praise God. Mami, Sabi ni Ate Daismian, kahapon na-touch po kami, imagine sila po, hirap na rin maglakad, kumbaga yung lakas nila. Physically, hindi ganun kalakas, pero nagawa nilang mag-church. Glory to God. Samantalang yung ibang malalakas po, walang panahon sa Diyos. Di yun Ay, ang gusto kong yes. puntohan kanina. Madaling sabihin na magpatuloy ka, anuman ang pagsubok na dumating sa buhay mo, patuloy lang, pagtagumpayin mo ang mga pagsubok, madaling sabihin yon, madali. Pero yung palawan ka, physically pupunta ka dito sa Santa Maria, ay kahit hindi magsalitang laban sa buhay, sa kilos na lang. Kalawan. Kalawan, Laguna. Galing sa malalayo, may mga dinadalang problema sa pangangatawan, pero nagawa nilang magbiyahe ng malayo. Ang ibig ko sabihin, Pastora, madaling sabihin ng isang tao, kahit saan kang lupalop naroon, madaling sabihin, paano mong patutunayan ang sinasabi mong dapat lagi kang matatag sa panahon ng pagsubok kung hindi ka naman nakakitaan ng determinasyon sa buhay. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Diyos kasi yun nga sinasabi natin na akala nila, mga stroke survivor, akala nila tayo ang nagpapalakas sa kanila. Pero in reality, Saka Pastor Lauro, purihin ng Diyos. Dati ang Atinet Versosa ay kasama niyo po, may kasama kayong pupunta dito Naka-service po kayo. Pero purihin ang Diyos, kahapon po kayong dalawa ay, paano ginawa ninyo para makarating? Use your mic po. Ayan. Nag-grab lang po kami. Si Snet po ang una, tapos sinundo niya po ako. Taga Mandaluyong po ako. From Makati to Mandaluyong po. So praise through God. Grab. Opo. Napakabuti Purihin po ng ng Diyos. Kasi Tapos ang aga po naming sinundo niya po ako 5. Sabi ko, huwag mo naman akong sunduin ng 4:30 kasi hirap pa ako noon, kako. Pero ayun. kasi mabagal ako. Kasi at saka mabagal akong kumilos. Marami pa akong gagawin, inom ng gamot, kakain, gano'n. So, May seremonya pa. Opo, may mga seremonya po ako na hindi ko po maiwasan, no? Pero sa habag po ng Lord, grabe po, no? Kasi hindi namin expected kasi nga nagpauwian na yung mga tao Tapos sabi ni Net, naku baka matraffic tayo. Sabi ko hindi, in God's grace hindi tayo matatraffic. Kailangan Tunay nga po. sulitin ko to. Ayan. Purihin ng Panginoon. Kasi pag mas tanong, purihin ng Diyos, imagine, meron kayong dinadalang mabigat sa inyong katawan, tapos nag-commute kayo, nagsunduan pa kayo. Pero more than that, Praise Pastora, I want to thank God Amen. dahil supported ako ng family ko. Praise the Lord. Kasi kung hindi ako pinayagan, syempre hindi ako makakapunta. Pag pinigil ka, hindi ka Tsaka, makakapunta. Pastora, yung asawa ko kumakanta na ng may tanong. Wow, tanong, wow, sikat na. Ayan, si Kumakanta Kuya na. Arsen, Andyan ba siya ngayon? Si Sir Neil, praise God. Nanonood po. Batiin mo. Hi Neil, I love you. God bless you. Nabulabog natin ang Baguio. Lumitaw, nakaakyat siya doon sa pine tree. Sabi po habang na- siya ay nagko-comment. Sabi po ng isa sa nating strong survivor, si Kuya Arsenio Bautista, yes, some obstacles in our life ay paraan upang maging mapalapit sa Panginoon at maging matibay. Yung ating Pampanga, yung isang napakagandang babae, si Mary Labrador. Opo, praise God. Ang bawat araw na nilalabanan nyo
ay isang patunay ng inyong katatagan, mga stroke survivor. Pinalakas niyo po siya kahapon. Pinalakas niyo po siya. Salamat po, Praise Panginoon. God. Amen. Ate Evelyn de la Cruz, ng TRL Marilao. Amen. Praise God po. Nung na-CS din po ako sa bunso, namatay din po anak ko, nawalan po ng pagkakakitaan, pero walang imposible sa Diyos. Siya po ang aking kalakasan at katatagan sa araw-araw. Tama po sinabi niyo, Pastor Lauro, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Andyan po ang Panginoon, gumagabay sa ating lahat, ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Yan pa, Daisy Mien. Basahin ko po. Praise the Lord. Same declaration po, Ate Cyril, this year. God's unlocking the door of opportunities. Yes po, salamat po, Sis Days. Tunay nga po, no, our stroke healed us spiritually. Kasi po, nung dating buhay ko po, though malakas, wala pong sakit, no? Pero spiritually, patay po ako. So, my stroke healed me spiritually. Yun lamang po. Tsaka, etong stroke na to, naging option. Yung priority ko dati, trabaho. Pero ngayon, Diyos na, bless ko kasi walang makakapantay dun sa experience, tsaka yung peacefulness ng wala nang arte-arte na, ay, huwag mong sabihin, lahat na alam na ng Diyos. At bawat buhok natin alam ng Diyos, kaya hindi tayo makakapagtago. Kaya sana pilitin nating magbago. Amen. Kasi tinan niyo po, purihin ang Diyos. Pag gano'n, nakakahiya eh. Kung bawa isa kang kumpleto ng pag-iisip, kumpleto ka ng katawan, sangkap ng katawan. Tapos ayaw mo sa Panginoon, wala kang time kay Lord. Diba? Kasi ang alam ko po, yung mga ganyan, hindi yan miserableng buhay. Ang isang miserableng buhay sa isang tao, yung taong walang pagkakilala sa ating Panginoon. Praise God. Ayun, pagdating po sa tanong kanina na meron bang part ng buhay ninyo na kayo ay sumuko na. May sagot po, ayan, may sumagot kanina. Taas tayo, taas, si Grace. Si Grace. Ayan, sabi ni Grace Oloya, meron po pagdating sa asawa ko, sumuko na ako noon dahil sa ugali niya. Pero thank you kay Pastor Lauro, siya nag-aayos ng lahat. Instrumento ng Lord si Pastor Lauro. Si Lord yun, si Lord. Amen. At salamat naman sa Panginoon kasi may mga pangyayaring masyadong kritikal. Ang isang pinagpapasalamat ko, hindi naman sa lahat ng panahon, pero kinakasangkapan ako ng Panginoon. Yun ang Amen. pinakamaganda, Praise yung God. nagiging instrument Nakaka-bless ka ng at Diyos. Pastor. Oo. Inspiration din silang lahat. Tsaka ang prayer namin, Pastor, na talagang palakasin kayo everyday. Amen. Pati sa Pastora. Kasi talagang malaki ang range ng natutulungan nyo. Praise God. To God be the glory. Sabi ni Jessica Falk, I love you too, Ate Net. I love you, And Ate Jessica. Cyril. Love you. Amen. Ana De Castro, good morning and God bless po. Mamaya po, online Bible study tayo alas 7 po ng gabi. Ayan. Oy, sa Pulong Buhangin, good morning po Ate Rose De Vera. At kay Grace Oloya. Love you too, Ate Grace. Amen. Anong oras pumunta sa inyo si Grace? Hindi mapakali kagabi yan. Siguro mga 7 or 6. Hindi. Maga pa siya. Oo. Si Grace, inayusan kayo. Pero alam mo, ang maganda dito sa church natin, hindi naman sa pinaano ko, kung may kulang, halimbawa, wala ka ng tatay, ganyan, merong kompletong pamilya dito na yayakapin ka. Hindi ka i-judge na, ay ano yan, ganyan yan. Talagang, si Pastor, tignan mo, nakangiti lang. Pag nagalit yan. Hindi po, napakabait yan. Praise God. Pag nalaman niya na nagpalab kami or nagpaano, talagang pinagpe-pray kami. Tapos sabi niya, anak, minsan nga nauna pa siya sa nanay ko eh. Anak, kamusta ka na? Kaya talagang si Pastor naman, nangaasar. Hindi. Talagang mahal po nila tayo. Amen. Kaya- Blessing po kayo sa amin. Kaya sa talaga, church na ito. talaga po, sana magkaroon kayo ng pagkakataon
na magbisita dito at makinig ng Word of God. Amen. Praise God. Ayan, si Mami Telma, mga Sir Chan. Ito yung biyana ni Pastor Sunny. Good morning Good from morning po Caloocan dyan City. sa Caloocan. Sabi ni Magandang Sister umaga Daisy po. Mian, pakibasa po. Actually po, nung nagkaroon po ng ministry ng strong sa church natin, nabago po ang pananaw ko kasi dati feeling ko hopeless yung ganoon. Pero look at them showcasing God's strength. Tunay nga po, God is good. Pagkausap mo nga, si Ate Net kasi lagi nating kausap, kaya parang familiar na sa atin yung power ng Diyos sa Kanya. Alam mo, ngayon lang kita nakatabi, Sister Cyril. Ngayon lang kita nakausap. Napaka-smarte po ninyo. No? Napaka-smarte. Ito mo naman ang mga... May tanong ako, if you don't mind po. Opo. Sabi niyo single mommy kayo. Opo. Paano ba? Anong I nangyari? got separated 2017. Tapos na-stroke po ako. Ayun. Pero yung 2017 na yan, ano ba yan? Sa tingin niyo, related yan sa pagkaka-stroke niyo? Hindi po. Hindi itong related sa pagkaka-stroke ko. Kasi wala pa po akong stroke noon eh. Marami pong dahilan bakit kami nagkahiwalay, no? So it's my decisions, no? Pero I know God has a better plan para po sa amin, no? Ng anak ko. So, Yung anak niyo sa inyo sumama? yes po. Ayun, Pastor. praise God. Sa bahay niyo, dalawa lang kayo. Kami dalang pong dalawa. Oh, Talagang grabe. napakalungkot. Kasi usually po, pag New Year, nasa Laguna kami, dun sa mga pinsan ko. Pero ngayon, since out of the country sila, kami lang dalawa talaga ng anak ko ang nasa bahay. So nakakalungkot po na, so nagluto ako, though isa po pala sa deficit ko, hindi, pero sabi naman ng anak ko, kahit anong araw pa daw, hindi ako marunong magluto. Pero lalo na po ngayon, pero sinisikap ko pang magluto na nagluto po ako ng the usual na, yung pong kinakain niya. Ang paborito niya po, sopas. Sinikap yung lutuin yun. Sinikap ko pong lutuin, sopas, at ako naman po, pansit canton ang paborito ko. Kaya lang wheat flour po ang ginagamit ko na pansit canton. So, yun lang po ang niluto ko kasi alam ko naman. Tapos binili ko na lang po yung mga iba kasi alam ko wala namang kakain. So, nakakalungkot, no? It's been so many years talaga po na hindi na kami yung bang sama-sama na So, sabi ko, nung magto-12 na, sabi ko, kain na tayo anak. Sabi ko, nag-dinner na tayo, sabi niya. Wag na tayong, hindi na ako kakain. So, hindi ko naman po mapipilit. Kasi mga ganong edad na sila yung bang, may desisyon na Mga independent. Oo, busog pa ako. So, hindi ko na po pinilit kasi unang taon ayoko pong din siya, magtampo. So, ako lamang po yung kumain ng 12. Praise so, the Lord. Opo. Dadalawa na lang kayo, mag-isa ka pang kumain. Opo. So, ang ibig sabihin, hindi problema kung wala kayong kasama o may kasama. Ang mahalaga May Diyos na ka po. celebrate ninyo ng normal sa kabila na meron tayong Kaya- mga Kaya pinagdadaan. siguro niloob ng Diyos na less emotion siya. Kasi kung talagang ma-emotion naman, wala ka nang ginawa kundi kwentahin natin sa sakit. Opo. Iyak ka ng iyak na nag-iisa ka na lang. By the way po, nung araw pala, bago ako ma-stroke, almost a month daw po wala akong ginawa kundi umiiyak. Kala nga nila mababaliw na ako. So, kaya tagal ko sa hospital, more than 1 month. 1 month and So, tas hindi pa ako makausap ng matino. So, siguro kaya ako naging emotionless kasi lahat ng iyak ko, naibuhos ko na. Ayun. Nauna na. Natuyuan na ako ng Luha. Ang galing ng realization Opo. nyo, Siguro sabi ko dahil sobra talaga, everyday ba naman. Opo. Kaya yung sa hospital po, dinala ako sa isolation kasi nga parang nakita nila na yung depression ko napakataas. So, iba po yung room ko, isolated po ako. Tapos, lagi po talaga ako minomonitor, kumusta na ang anak mo. Tapos, yung pong anak ko, lagi ko pong pinagpe-pray.
Kasi po, dahil because of my stroke, nagkaroon po siya ng depression. Pero ngayon po, sa habag at Praise God. ng ating Panginoong Jesus, okay na po siya. Nung na-hospitalize kayo, sino ang kasama niyo na nag-aalaga sa inyo? Nung na-hospital po ako, yung brother ko, kaya lang po, yung pong brother ko na single, he passed away last 2023. So talagang Praise God. dalawa na lang talaga kami ng anak ko. And then, ayun po, yun yung... Salamat sa Diyos, hindi Opo. talaga nagpabaya ang Panginoon sa inyo. Actually, may kamukha siya na nasa politician, may kamukha siya. Yung undersecretary na nawawala. Yun namatay. Hindi ho, nasa Europe daw Oo, praise God. Galing ng Diyos. Napakaano, no? Ate Net, yan, yung grupo ninyo na mga strong survivors, ano yan? Nagkakapikunan din kayo? Nagkakatampuhan ba meron kayo? po. Normal kami. Pagdating sa joke, normal kayo? Oo, kasi halimbawa si Andric mapang-asar. Tapos mga 3 days hindi ko siya kakausapin. Tapos sa GC, trigger. Lalo pa nang aasar. Oo. Kung alam nyo lang, hindi po mabait yan. Tapos pala kagabi, no, yung prayer vigil namin, nagpapatawa siya. So, so lahat po kami, hindi na po ma-edit ni Brother Mau. So, ayun, nakita talaga kami sa si Nen na tumatawa kami. Ako nakaganon kasi may pinakita po siyang ube. Yung So, syempre, natawa kami. Tsaka alam mo, etong grupong to, hindi kami maglalas ng sa OBS kung wala talagang habag ng Diyos. Kasi there are 100 reasons para umalis kami. Pero may isang rason kung bakit nandito kami to stay. Yun ang Diyos. So ang isang nakita kong biyaya ng Panginoon sa buhay niyo bilang mga stroke survivors. Kasi po sa pamilya niyo, pag ikaw ay nagkaroon ng ganyang kapansanan, tamang naroon yung malasakit, naroon yung pag-aasikaso, pero sa kabila noon, ay sabihin nating medyo nakakasawa din kung minsan. Yung ibig sabihin Yung Mahirap patience ba mag-alaga. tawag doon? Oo, yung talagang maubusan ka na. Kasi biro mo araw-araw yan, oras-oras mong iintindihin. Kung baga, Tsaka may topak pa. may topak pa, ang aarti pa, ibig ko sabihin, kahit na may pamilya ka, may aabot at aabot doon sa, minsan nakakainis din. Ganun. So sa madaling sabi, magleles yung surrounding mo. Pero ang kung kailan kayo nangyari ang ganyan, di mo na dumami ang pamilya nyo. Oo, sobra. Di ba? Yung nagkaroon ka ng pamilya sa Baguio, nagkaroon ka ng pamilya doon sa Kalawan, nagkaroon ka ng pamilya doon sa Caloocan, sa Quezon City. Dumami yung pamilya. Opo. Na kumbaga, naturally speaking, medyo yung pamilya, kasi lagi nakakabagot. Pero sa inyong kalagayan, nakita ko, lalong lumaki ang pamilya nyo. Tsaka, kahit na hindi mo kilala, may kakamusta sa'yo, Ate Net, kamusta ka na? Nung time na kailangan mo ng kausap. May makikinig sa inyo. Opo, mahalaga praise God. yun. Oo. At ako naman na hindi ko naman pinangarap na magkaroon ng mga anak sa pananampalatayang merong ganyang diferensya. Hindi never na sumagi sa isip ko, ba't naman nagkaroon ako ng ganitong pamilya? Saka, Pastor, kasi inuhubog ka rin ng Diyos. Kasi wala nang pinakamasarap. You have to serve, not to be served. I am so proud sa inyo, mga Yes, kapatid. Kahit amen. ganyan kayo, I am so proud kasi
ano rin ako yung bang sinubok din ako ni Lord. Totoo yun. Baka mas magaling la ako doon sa mga normal, magaling la ako Diba? doon. Pero sa biyaya ng Diyos, Yes. Lord, salamat po sa trials na ito. Amen. Hindi po ninyo ako nasubukan. Amen. Since pandemic, binigay kayo ng Diyos sa church na ito. At si Pastor Arnel, ewan ko ba kay Pastor Arnel, parang recruiter din ito ng mga ano. Amen. Pinagpala din ng Diyos yung pastor na yan, si Oo, Pastor, Arnel. Alam niyo po, we are so blessed kasi nandyan sa Pastor Arnel. Praise Na God. Amen. hindi lang kami ang problema niya. Lahat ng ministry niya, pero hindi niya po kami iniwan. Pero tinan niyo po ang kilos ng Panginoon. Kaya pala si Pastor Arnel de la Cruz ay nagkaroon ng isang ina, si Nanay Gregoria, na ganyan, the same case. Doon siya tinirain ng Panginoon. Doon siya tinirain eh. Kaya nang dumating kayo sa buhay niya po, ay talaga pong siya yung, alam niya nang magmahal at magpahalaga sa mga ganyang sitwasyon. Tsaka alam niyo po, yung pagiging stroke, kailangan talaga ng iba yung understanding at ginawa niya po yun sa amin. At alam ko naman na hindi niya kaya yun kasi topakin din siya. Yun na, Ay, sorry. nakalabasan na. Ay, eto na naman. At Praise ito, may sumisingit eh. Oo. May sumisingit. Sabi ni Mau na sumisingit din to eh. Amen. Sobrang nakaka-bless po. Naiiyak ako. Salamat. At niloob ni Lord na ako yung makasama nyo na umaalalay sa inyong mga strong survivors. Hindi lang po ito basta lang pagsama sa inyo, kundi may aral din po sa akin na itinuturo si Lord. Kasi si Kuya Mau Sasaki, syempre wala dito yung kanyang mga magulang. Wala rito yung mga kapatid niya. Tinan niyo po, binigyan siya ng Diyos ng mga magulang. Kayo po yun, kapatid, na kanyang mapaglilingkuran. Totoo po yan. Kasi pag wala ka, alam mo, wala kang tatay, bibigyan ka ng Diyos ng tatay. At papa-feel niya sa'yo ang pagmamahal na wala ka. O, kagaya po nito, binigyan kayo ng Diyos ng isang kapatid na nakakabunso, si Ate Mitch Hernaez. Ang sabi niya, never sumuko, magreklamo, pero hindi susuko, rest then bagong ulit. Pero alam mo, sa Ate Mitch, talagang inspiration ka yan sa sobrang daming hirap na naranasan niya. Talagang matatag siya. At mahal talaga niya ang TRL. Amen. Ano to? 53 comments pa babasahin natin, Che? Okay, pass break natin to. 53 comments. Sabi ni Edith Sanchez, may pangyayari po na sa work ako. Si Justin, aksidente siya. Bata pa po siya noon, 3 years lang po ata siya noon. Natagi siya ng 10-wheeler truck pero sa awat-abak ng Lord, walang nangyari na malubha sa kanya. Madaming pagkakataon po na gusto kong sumuko, pero palagi pong pinapaunawa ng Lord ang bawat sitwasyon sa akin kung bakit ako hindi pa sumusuko. Amen. Sabi ni Daisy Mayen, ang powerful, how come a sickness can heal? Stroke healed me spiritually. Yes po, tunay nga po. Praise God. Ikwento ko Explain niyo po. Sige po. Nasabi ko po yan, stroke healed me spiritually. Kasi po, talagang nung araw, hindi po ako, though kumbaga, hindi, yung pananampalataya ko po ay mababaw. Tinatawag na shallow. Kasi, kumbaga lahat, ay hindi ko kaya yan. Pero ngayon, kakayanin. Not because sa kakayahan ko po, because of God's grace alone, no? Tapos isingit ko lamang po, nakilala ko po talagang nakaka-bless din po si Pastor Arnel. Na-meet ko po siya dun sa Bago Bantay. Kukwento ko na naman po, at siguro yung mga hindi pa po nakarinig, mayroon pong church doon. Bagong tatag lang yun eh. Lumipat po kami sa Bago Bantay kasi from San Mateo kami dati. And then nag-move kami kasi parang bagong chapter ng buhay kasi kaka-stroke ko lang, hinang-hina ako, kaka-move ko lang. And then may narinig akong nagkakantahan. So para pong natouch ako. Tapos
dumungaw po ako. Kasi yung apartment po namin at saka yung church po, as in magkadikit bakod lang. So naririnig ko po yung mga kantahan. One day lang po ang pagitan namin. Lumipat po kami doon August 4. And then I think lumipat yung church ng Muñoz. Bagong tatag, August 3. So, August 3, 2018. Lumipat kami doon, August 4. So, narinig ko po yon. And then, dumungaw lamang po ako. Tapos, daw hindi ko po yun gawain na dudungaw sa may, kasi bahay lang po siya eh. So, sabi ko, ano kaya yung kantahan doon? Tapos, sabi po ni Pastor Arnel, ay, dito ka ate. Parang nag-alinlangan pa po akong pumasok kasi alam niyo naman po ako, sinasabi nga nila nonchalant. So, parang walang ano. So, kahit nung araw po pala, paglalabas, every time nalalabas po ako, lagi po ako may dalang cellphone. At saka lagi ako may dalang bag. Kasi naiisip ko, kasi bago pa lang po akong stroke no, naiisip ko, baka mawala ako. At least may phone ako at mayroon akong pagkakalilan. Tapos, nakita ko doon si Pastor Arnel, tinawag niya po ako. Una, ayoko pong pumasok kasi sabi ko, ano kaya ang gagawin? Akala mo networking. Oo, sabi ko, ano kaya yun? Hindi, pero may kantahan. Tapos, pinapasok niya po ako and then that's the history. Yun po yung simula. Tapos po, yung pandemic, though alam po natin lahat that pandemic has, ang dami pong naapektuhan ng pandemic, but pandemic has silver lining, no? Sa mga stroke, no? Kasi doon po nagsimula yung OBS, no? Nag-invite po ako, ang in-invite ko lang po, una si Rachel at si Alvin. Siya po talaga yung original And OBS. then, sila po, nag-invite na rin. Yung dalawang in-invite ko, nag-invite sila. So, kaya po lumaki at lumawak, naging worldwide po tayo. Dumami. So, nakaka-bless po, no? Pag iniisip ko. So, talagang Regarding the napakadakila po healing ng stroke, personally sa akin, kasi po, babalik na naman ako kasi talagang na-experience ko po kung gaano ako hinil ng God. Ang araw-araw lang, noon hindi po ako maintindihan. Talagang ano yun? Ano yun? Pero ngayon po, talagang madaldal na ako. Tapos parang nainis na sa pastor na dagi ako nagsasalita. Bulol ka naman kasi, bubulol-bulol ka, maintindihan. Pero biyaya ng Diyos, parang normal na siya pero, Praise God. Pero nag-sales po muna ako after ng stroke. Alam niyo po, hindi ako makapagsulat. Kumukuha ako ng events. Tapos, ano mo yung ginagawa ko? Ito po yung secret ko. Tinatawagan ko po sila kasi hindi ako makapag-sales call. Tapos po, pwede pong i-text nyo yung contact number nyo, tapos details, para sigurado lang po kasi wala tayong contract. Tapos ayun, okay naman. Dumami yung ko. Kaya talagang alam nyo, bawat paghihirap, talagang may reason ang Diyos. Never mong questionin kasi talagang amazing ang Diyos. Kami na po nagsasabi na ang hirap-hirap mabuhay na maging stroke. Pero gusto naming mabuhay kasi alam namin na may Diyos. Amen. Diyos ko po, 56 na ho ang comments Sabi na ni Mitch babasahin natin. Hernaez, nangyari sa akin sa bunso ko at sa eldest ko, muntika na talaga yung sa eldest ko, 50-50. Kami, yung bunso na CS ako, naramdam ko ang hiwa sa tummy ko. As in, sobrang sakit, hindi tumalabang anesthesia sa akin. Pero kinaya ko lahat. Thank you, Lord. Oh, si Angelo Piang. Thank you Praise po, God. Angelo Piang. Yan ang pinaka 85. Angelus. Kamukha niya yung isang anak ni Eddie Gutierrez. Praise God. Sino yun? Yung isang anak ni Eddie Gutierrez, ni Annabel Rama? Opo, yung pogi. Ayan.
At si Jean Rijalde, nakaka-bless po talaga. Nakaupo sa panel, grabe yung trials na nararanasan pero laging itinataas ang kapangyarihan ng Diyos. Lagi pong bukang bibig si Lord, ang lakas nila. Nakakahiya po sa aming malakas pa. Konting pagsubok lang, nakakapagbitaw ng salita ng pahinga muna ako. Lord, patawad po. Tinan mo nga. Oh, nag-send ang stars. 50 stars na naman ulit. Yes, kay God bless you, Rose. Ate Marty Rose. Ayan. Magandang umaga kay Grace Songlaw at kay Adonis. Kabiling TRL. Pulong buhangin. Oh, may sinasabi, Sister Linda Lam. Pakikalat lang po. Ganda-ganda Ate Net. Lagi dala si Cristo. Amen. Sabi ni Sister Cheche, tara na po ulit sa Puerto Princesa. Lipad na. Okay, may plano po, lobby ng Diyos. Si Charles Imperio. May Salamat plano po kay Pastor Herman Santindo. Wow, thank At you, Lord. happy birthday po. Amen. Nag-send ng stars si Sister Juicy Joy Cerda. Oh, suportado kayo ni Ate Juicy Joy. Ang sweet nyo, ang sarap Happy ng birthday samahan. po, Pastor Herman. Happy birthday, Pastor Herman. God bless you more. Mary Labrador. Dati po kapag may problema ako, akala ko mahirap. Pero nung napasama ko sa GC ng stroke survivor at nakikita ko paano sila bumabangon sa lahat ng kanilang pasanin at pagsubok, mas naisip ko na kung kung sila kinakaya nila, what more pa ako sa mga habag ng Diyos, mas malakas at wala pang komplikasyon. Kaya nakaka-overwhelm ang mga strong survivors na sila din binibigay sa akin ng Diyos na inspirasyon na may lagi bago at pag-asa bago buhay. Lagi ko nga po sinasabi na magkaroon ako bagong pamilya through GCTRL family at blessed na meron po tayong pinakamagulang ng lahat ng Pastora Ruby at Pastor Lola Mew and the more and the stroke survivors. God bless po. Grabe Praise naman. God. Oo. Ayun, ang inyong ina, Pastora Ruby Miena, yan. Ang inyong ina. O, Coordinator Josie Eternal, nandyan na. Tigbenor sa Garay, Bulacan. Pastor, Si Marley Rose Gilbert. Kambal. Tagus po talaga sa puso kapag pinapakinggan ko po ang mga buhay na patotoo ng strong survivor. Grabe po si Lord sa kanilang buhay. Tama po si Pastora. Blessing po kayo sa amin. Thank you po. God bless po. Praise God. At kay Malut Talatad. Salamat sa Diyos. Stroke tayo. Patuloy. Stroke din siya. Mag-text po kayo para masama kayo sa grupo namin. Opo, ating malutalatad. Tayo po patuloy pagmamahal niya sa buhay natin. Wow. Oh, sabi ni Coordinator Nanay Josie Diyos Eternal. Eternal, wala po bang sukuan kung anong mga stroke survivor? Hindi na po question yan. At nga, naging stroke survivor, paano pa po tayong walang karamdaman? Nakakahiya naman po. Okay lang po, kaya lang huwag kayong susuko. Nakakahiya naman po kung madadaig Sa ng pagsubok. pagsubok. Ayan. Tropa! Grabe yung paggamit ng Lord sa buhay nila. Ate Cyril TRL Muñoz, naaalala ko po yung mga panahon na kailangan ng lumipat. Siya po ang pinadala ng Diyos. Umiyak ka. Para ilipat ng gawain sa ating Sa kanilang tahanan. Less emotion nga. Inaaway Yung po isa, ako medyo mababa ang ano yun, may sa para ang taas ng pagluwan. Basahin ko po kay Sis Odette Gumapas. Good morning po. Sobrang nakaka-bless po kayo, Ate Cyril, Ate Net. Alam niyo po, kayo po ang aming inspirasyon. Mga strong survivors. Sa totoo lang po, nagliliit po kami kasi pong mga malalakas pinanghinaan ng loob. Kasi maliit na pagsubok lamang. Halos sumuko na po kami. Pero kayo patuloy na lumalaban. Salamat po sa Diyos sa buhay nyo.
kayo naman, patuloy din po namin kayong kasama sa mga panalangin. Love po namin kayo. God bless po sa lahat ng Strong Survivor. Love din po namin kayo. God bless to all. Papuri po po sa Escueta, Diyos. Ako po, hindi ako susuko. Kakayanin ko ang hamon ng buhay. Alam ko na sinasamahan ako ng Lord kasi patuloy pa rin akong malakas sa Lord. Lang po pag-asa po, walang imposible sa Diyos. At ang red lipstick niya. Oh, praise God. Amen. At si Ate Marisa Labay, nag-send ng 50 stars. Amen. Alam mo, pagkasama natin, yung kagaya po ninyo, kasi nalaman ko na ngayong Monday, kami po ni Pastor Lauro, wala pa po ako kasi akong tulog eh. Sa totoo lang na ako, sabi ko, pag nasira kasi yung tulog ko rin, nagising kasi ako nung pumunta sa inyo, alanganing oras. Kaya magdamag din po ako walang tulog. Pero alam mo, nag-pray ako, kasi gusto ko po kayo makasama ngayong Lunes. Kasi sabi ko, Lord, pahasain ninyo yung isip ko. Kasi kumbaga, pero ang tingin ko, mas matalas ang inyong isip. Purihin ng Diyos. Ayan, sabi ni Pastora Gilek, Clemente, pasama po sa pray si Sister Elizabeth Arola. Nabaril po ang kanyang apo na pinalaki niya. Palakasin po siya ng Lord at maging matatag sa grabing pagsubok. Sino nga po yung maganda? Baka naputo ka ng ligaw na bala to Sa nung lugar bagong kasi taon. nila, may mga namamaril dyan na ligaw na bale. Ingatan ng Diyos at pagalingin in Jesus' name. Ang apo ni Sister Elizabeth Arola. At ang pinakamagandang pastor ng TRL. Yes. Pakitaas. Love you all, Strong Survivor. Inspiration kami. Angel Clemente. Amen. Sabi po ni Ate Marisa Labay, Pastor. nung time po na nagkasakit yung asawa ko, feeling ko po wala na po akong matatakbuhan. Pero yun din po yung time na napatunayan ko na siya po ang tunay na Diyos. Ang Diyos na himala sa buhay namin. Praise God, ang dami nagpapatotoo. Sabi ni Sister Mary Labrador, strong survivor. Strong survivor is one who lives by God's grace, stands by faith, and rises by God's strength. Glory to God. Ganda naman no, ng mga quotes na yun para Pero sa alam inyo. niyo po, salamat sa inyo pag-suporta sa amin at sa morning devotion at lahat po ng stars ay truly na nagpapasalamat po kami. Saka po no, purihin ng Panginoon Diyos. Kasi ang mga ganyang sitwasyon, yung case po ninyo, as much as possible, dapat lagi kayong may kausap. Tama po ba ako? Kasi para hindi nai-stagnan yung inyong... Saka po, bumabalik yung pagkabulol pagka hindi may kausap. praise God. Ay, hindi bagay si Pastor Alan sa kanilang kasama. Saka bukod po doon. Si bukod Mau talaga. Mau talaga. Bukod po doon, dapat talaga, lagi may nag-entertain sa inyo, kausap, para tumatalas. Nagiging laging sariwa yung takbo ng pag-iisip. Tama po? Yes po. Actually po, yung neuro ko dati sa heart center, ang sabi niya, may early onset daw ako ng Alzheimer. So, nireview ko po yon in God's grace, mawala po yon. And God's grace, talaga pong binigyan niya po ako ng God's wisdom. Saka alam mo, alam mo, di ba, lagi tayo nagpe-pray every morning. Tapos, alam niyo po, si Ate Cyril talagang yung paniniwala niya sa prayer talagang iba. Ikwento mo yung Okay. Yung latest lamang po, yung yung latest ko? Yung gallstone ko. So, 2 surgeon na po yung tumingin sa akin. Siguro, 6 months ago. So, ang sabi ng surgeon, 2 po, kasi pag may HMO ka, okay ka lang na kung sinong doktor. 2 surgeon at isang internal medicine. Hindi yan natutunaw, kasi gallstone yan eh. Ang kailangan mo dyan, operasyon. Kaya lang natakot po ako, sabi ko, ayoko na magpa-opera, kasi ilalaban ko to, God's grace. So, ang ginawa po namin, everyday po, talagang sa prayer time, no? So, napakalaki po ng pasasalamat ko sa prayer time po, na talagang pinagpipray po namin yon. And then,
nung after a year po, lumabas po yung result, laboratory ko, na natunaw po yung gallstone na sinasabi ng surgeon Glory na to hindi na natutunaw. So Nasisira talagang yung salita ng Opo, tao Kaya no? talagang nothing is impossible with God. Kasi Praise 'di ba, God. yung mga diabetic, insulin. Oo nga, sa iyo. Pero Ate Net. alam niyo po, nag-ano na ako na forever na to. Pero one day, sinagot ng Diyos ang panalangin ko na hindi ka na mag-insulin. Talagang parang miracle yon sa family ko, na talagang, ang insulin ko po yung mahal. Kaya talagang malaking bagay na nawala yung insulin. Pero hindi ko po kaya yon. For 30, ano ba yun, 30, hindi na. Pero, ang nangyari po sa akin ay talagang galing sa Diyos na parang regalo ng Diyos sa akin. Dami nagpapatotoo. Oh my God. Praise God. Patay na pala yung apo ni Palakasin ng Diyos si Sister Elizabeth Arola in Jesus' name. Sabi ni Coordinator Ronelia Escueta, Pastor, prayer request daw po kay Erlinda Saracanlao kasi po hirap na po siyang tumayo at lumakad dahil sa kanyang matres na mamaga na daw po. Pastor, pakipray Oh, ngayon. praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. O Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyo minsan pa upang idulog ang aming kapatid, si Erlinda Saracanlao. Siya po ngayon ay hirap na hirap sa kanyang sarili at hindi makalakad. By the grace of God, Panginoon, hindi po hadlang ang malayo at hindi po hadlang kung saan man po siya naroon. Let your healing and deliverance flow and move upon her lives from head to foot in Jesus' name. Dalangin ko po na ang mirakulo ng Diyos ay dumating sa buhay niya. Siya po ay makalakad, tumayo, makalakad ng maayos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you. Receive nyo na po iyon. Si Sister Lolit ng Marilao. Happy Monday morning. God bless po, Sister Lolit. Sana makarating ka sa anniversary. Nawa, sa linggo na po yan. Alas 8 ng umaga dito po sa Katmon. Sama kayo kay Pastor Arnel. Oh, love you all, strong survivors from Bion. Ayan. Love you too, Team Abroad. Sabi natin, Mary Labrador, si Kuya Mau po, bunso ng mga strong survivor. Kaya yung mga aray mo, Kuya Mau, kamunggo lang yan sa mga strong. Peace. Amen. Glory to God. Sabi pa ni Kuya Mau, kaya nga po, Ate Grace, it's time to stop aray na. Ayan, glory to God. Sabi ni Marisa Labay, prayer po na maging okay po. Follow-up check-up ng anak ko po na si Ken, in Jesus' name, be healed in Jesus' name. At kay Coordinator Ronelia Escueta, natatandaan ko po dati, si Sister Net bulol, pero ngayon, sa biyaya ni Lord, purihin ng Diyos, matuwid na po siyang magsalita. Thank you, Lord, sa buhay ni Sister Net. Ate Net, Sister Sai, masasabi ninyo na tamang may medisina, tama na andyan yung mga gamot, mga doktor, tama naman yun. Pero masasabi ninyo kaya mabilis yung inyong recovery, to God be the glory, malaking factor yung Word of God. Straight away, sasabihin ko na oo. Yes Praise po. God. Kasi yung Word of God, yung mga pangako ng Diyos, yun na po yung pinakagamot yung pinangahawakan eh. Oo, tsaka hindi lang sa physical, ang importante yung mental. Yes. Na meron akong Diyos na kahit na anong mangyari, nandyan para sa akin. Kaya nga po di ba, sa lahat po ng mga DDD, morning devotion, praise God, wagi prayer, prayer vigil, Sunday service, midweek service, words and worship, every Tuesday, sila po ang kauna-unahan pumapasok dyan, nakakahiya sa mga normal. Kasi bakit? Diyan po sila uhaw na uhaw kung alam lang natin na yan ang salita ng Diyos ang nagpapalakas. No, talaga nagsisikap na makarating sa mga church. Kahit nasa malayo, si Ate Net nasa Palawan pero online. Glory to God dahil siya ay update at a follower ng church ng TRL Church. Praise God. Tsaka alam niyo po, ang mga strong, minsan sobrang hina namin, hindi kami makalakad. Pero ang prayer namin every morning,
Lord, mahina ako. Pero Lord, sana po pahiramin niyo kami ng kalakasan. Amen. Kaya, kasi sinuko na namin ang buhay namin sa Diyos eh. Praise God. At kung anong meron kami, we have nothing without God. Amen. Glory to God. Parang prayer can move mountain po talaga. Faith. Faith and prayer can move Yes, mountain. amen. Wala pong imposible sa Diyos. Kumbaga yung pong gamot, medicina, and doctors are just an instrument para po tayo gumaling. Pero glory to God, sa Kanya po lahat ng gagaling. Praise God. Pastor Lauro, di ba merong ganitong mga kapatiran natin? Sabihin na natin minsan medyo makukulit. No, ano ang ginagawa ninyo bilang leader? Yung minsan mga makukulit sila. Ano yung mga ginagawa ninyo? Hindi ako yun, Pastor. Ako, ginagawa ko lang normal ang buhay ko. Kasi pag sumalip ako sa ka-abnormalan nila, wala nang babalanse. Kaya, Pastor Arbe, sa totoo lang naman, ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, kasi hindi naman ito ilalagay ng Diyos sa JCTR, itong mga ito, kung walang purpose si Lord. At ang pinagpapasalamat ko, yung understanding ko, talagang pinalawak ni Lord, pinalalim. Inubog ka Kasi, nga ng Diyos, binasag ka grabe. din. Kasi sa totoo lang po, sa inyo po, hindi lang po kayo ang lumalapit, dumadaing, humihingi ng pati ho yung mga normal, Diyos ko, malalakas pa nga, malalala pa nga yung nilalapit na problema sa akin ng mga normal eh. Kaya salamat po sa Diyos sa understanding na ibinigay sa akin ng Panginoon. Talagang grabe, iba. Kaya instead na, ang isang tinuturo sa akin ni Lord, yung bang, di ba, siyempre, lalo pag yung halos araw-araw, sasabi ko nga, wala na ba akong sarili kong desisyon sa buhay na gusto kong pumunta sa Galugol. Kaya naghihintay na lang ho ako ng, Pastor, may pupuntahan tayo, Pastor, may gano'n. Pastor, gawin mo ito, Pastor, pupuntahan mo ito. Wala na ho akong sariling desisyon. Sa dami. At ako naman ay nag-i-enjoy sa gano'n. Nag-i-enjoy ako sa gano'n. Alam ni Pastor Ruby na, dapat padre de pamilya, ako ang mangunguna sa lahat ng plano ko sa buhay, sa church, sa pamilya. Wala, alam ni Pastor Kasi araw-araw po lang pagkalinggo, sunod-sunod po yan, sunod-sunod. Ganon. At sa lakas ng Lord na binibigay sa akin, grabe so far. Pastora, let us thank you for accepting us in TRL. Kasi dito lang po kami na-accept na walang judgment, na talagang minahal kami ng walang kapalit. Kasi, Yun naman ang pinagmamalaki natin dito sa church. Kasi sa totoo lang, yan, experience yan ng mga kapatiran, experience yan lalo't ng mga pastor natin dito sa TRL na sa lahat ng problema, mga mabibigat na problema, laging ang ending ng yung last word ko lagi sa kanila. Alam niyo po, sasabihin ko, ganyan man ang nangyari, pumalpak man tayo, pero ito masabi ko, never na nabawasan ang pagtitiwala ko sa inyo. Kasi never na nabawasan ang pagtitiwala ni Lord sa atin kahit tayo merong mga shortcoming. Praise God. Ang sarap naman maging tatay sa pananampalataya si Pastor. Actually, ngayon pong Monday, may lakad po talaga kami mamayang 5 o'clock. Then nag-invite hating gabi yung kapatid kong si Rose, yung media. Birthday niya. Sabi niya, tara magkakapatid lang tayo sa kasasawa. Sa Dampa tayo, sa Mall of Asia, sabi niya. At nag-invite. Sagot ko, alam mo kung ano, naku, pasensya ka na, tol. Maraming salamat, tol. Pero ang totoo, may schedule kami. Ganun. Tapos sabi niya, sandali lang tayo, tumakas ka muna sa schedule mo. Sabi ni Utol, sabi ko, maraming salamat. Kasi nga, syempre, pwede bang iwan ng mga, pwede bang maiwan ng mga smarte? Alam mo, sa totoo lang, napaka-smarte yung kausap Sa totoo lang, hindi po, Ate Juicy Joy, sa totoo lang, kahit si Kuya Andrick nung nasa Mall of Asia, nasa arena kami, walang arte. Pagkausap namin kayo, direct to the point. Masaktan kung masasaktan din Saka kami. nagtanong yan sa akin na very challenging sa akin as
as a leader, tapang ng tanong niya. Ay, akala mo naman matatakot ako sa tanong niya. Praise God. Kaya kumbaga, Sabi ko, kaya 'di ba pastor, kasi minsan may mga kausap tayo kami, siya kagaya mo, may kina-counseling ka. Yung kina-counseling mo normal. Pero pag tinanong mo, tinatago pa yung kasalanan, maang-maangan pa, mga denial queen pa. Kumbaga ganoon, kayo napaka-smarting yung kausap. Kasi wala na po kaming itatago. Mhm. Wala na po kaming ikakahiya. Praise God. Kasi alam ng Diyos, kahit na magsinungaling kami or magsabi ng ako ganto, ako para maganda lang, alam ng Diyos, sino niloloko mo? Amen. Praise God. 9:10 na. Ako, ang tawag ko po sa inyo, stroke survivors. I can say, isa kayong church. Isa kayong church na kung saan ay nakikinig, nauuhaw sa presensya at salita ng Diyos. Amen. masala daw kay Sister Bambi. Ayan, sabi niya. Kay Thank Sister. you po, Sister Bram. Taas mo ng konti. Ayan, sabi niya. Hanga po ako sa inyo mga stroke survivors. Lagi kayong samahan ni Lord at palakasin palalo. Glory to God. Amen. Praise God. O si Ate Mary Labrador. Sobrang nakaka-proud po ang JCTRL dahil dito sa church na dalawang family lahat ng anuman katayuan sa buhay, tanggap. Basta handang sumunod at maglingkod sa Diyos. Family is love talaga dito. Walang maliit at malaki sa JCTRL. Dahil si Lord ang sentro dito. Proud to be a JCTRL family. Highest glory to God. Yes, Isa opo. na siyang praise team. Yes, opo. Tunay nga po na nakaka-bless po ang maging parte ng JCTRL Church, no. Maraming pong salamat Pastor Ruby at Pastor Lauro, no. Dito po namin natagpuan ang isang tahanan, no. Wala na po akong kumbaga ulila na po ako Kumbaga sabi ko nga dalawang anak, yung nag-iisang anak ko na lamang po yung kasama ko po. So at kayo po, no. Isang pamilya na. So, dati po talaga, masyado akong discreet sa lahat ng bagay. Hindi ko po kinukwento yung ganon kasi sabi ko, ay, nakakahiya. Even sa ang hindi ko pa lang po nabago yung Facebook ko kasi hanggang ngayon, hindi po ako nagpala-post sa Facebook. So, nag-accept lang po ako pero makikita nyo po ang Facebook ko, walang laman. Kasi gusto kong mag-accept kasi gusto ko pong makita kung ano ang kanila, kumusta na sila, ganun po. Pero dito po sa mga strong na family po, nakita ko sa kanila na wala na pong itinatago. Lahat po all days out. Okay po. Salamat po. Praise God. Glory to God. Humabol po ang ating Sir Neil James, ang asawa po ni Ate Net Versosa. Sabi natin Neil James. Sabi niya, Happy New Year po, Pastor Laura at Pastora Ruby at sa magagandang bisita nyo. Same to you. Uy, haba Same to hair you. ni Ate Ayan. Net. Haba hair. Ay, ano ko Praise ba? Di God. natiis. Pagkalat mo yan, Dad. Di natiis. Amen. Ay, Kuya Arsenio. Mamaya po, OBS Online Bible Study. Basta't pagsipasok po kayo doon, mag-join po kayo. Glory to God. Kaya talagang mahal natin ang ang Strong Survivors dahil sila po talaga ang laging present dyan at pumupuno niyan, no? Matutulog kayo. Pero ang mga stroke survivors hindi natutulog pagdating sa Word of God sapagkat yan ang kanilang kalakasan. Amen. Ito ang kinaiinisan ko Ano, Pastor? Yung stroke na, ang ganda pa. Yun! Kita mo, ang ganda sa camera, oh. Kasama natin si Undersecretary. Praise God. At si Alice Dixon. Amen. Glory to God. Bukas po, morning devotion with Pastor Arnel de la Cruz, Daisy Mien. At matutunghayan po natin ang dalawa sa ipinagmamalaki natin na church ng Strong Survivors. Kuya Andre Canto at ang coordinator, ang Bible Woman of God, Ate Juicy Joy Cerda. Ayan, bukas po yan ng umaga, alas 7 ng umaga. At Amen? sana po, supportahan nyo rin yung construction ng church namin. Amen. Praise God. Maraming salamat sa Diyos. You inspired us, Ate Net at Ate Cyril. Glory God to is God. good. Salamat. Glory Amen. to God. Paano ka magalit? Pag nagagalit ka, less emotion. Paano nagagalit ka? Nagagalit ka.
tinabig ka, ano mo ang sasabihin mo? Hindi po ako nagsasalita. Paano Kaya na? lang, pero masama po pala yun kasi kinikim-kim ko eh. So, ano lang po, hindi rin ako No facial expression yun. Opo. Ha? Yung iba din kasi, lumawa si Net, nagtampo, magle-left. Pero ako hindi po ako nagle-left. Hindi po, Binuking. hindi po ako nagle-left kasi hindi ko po alam kung paano mag-left. Yun lamang po. Napaka-smarte nyo talaga, kausap. Ayun na reason. Kasi nalimutan ko kung paano mag-left. Yun lamang po. God bless to Praise all. God. Ang galing. Kaya hindi kayo nagle-left kasi Kasi hindi ko po, nalimutan ko po kung paano mag-left. Kung paano gawin. Doon naman expert si Net sa kung paano maglele. Magpaturo ka sa akin. napakasarap po nilang kasama. Maraming salamat sa Panginoon Diyos sapagkat ibinigay kayo ng Panginoon sa JCT RL Church. Maraming salamat Amen. po. To God be the glory in Jesus' mighty name. We pray, everybody say Amen. Amen. God, ngayong umagang ito, kailangan natin ng Panginoon. Uunahin ko na po, hindi po napapagod ang Diyos na tingin ang ating mga panalangin at hindi napapagod ang Diyos na gumawa ng kabanga-manga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa morning devotion. Something good is going to happen. Tara na po sa umagang ito. Ang purpose ng discipleship ay para turuan ng kaluluwa na maglingkod sa Diyos. Beware of Satan's temptation to avoid Satan's deception. Para po matupad ang ano natin is paligiran mo yung buhay mo ng mga tamang tao. Merong love, dedication dun sa gagawin mo. So yun yung the second mile, yung Wow. devotion. He cares for us. Amen. And He's the God of omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sa yaman at ganda ng future ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng anumang negative na meron isang tao. Ang faith natin ay nakabase doon sa mabuting balita na nagdudulot ng ating kaligtasan. At ang mabuting balitang yan, yung mabuting ginawa ni Kristo sa panahon ng habag, kaya merong kaligtasan, hindi sa pamagitan ng iyong mabuting gawa.